yun, pag-usapan natin ngayon yung nangyari sa akin nung yung nagko-commute pa ako. Kasi may one time talaga na hindi ko makalimutan Siguro ito yung yung na-snatchan ako sa bus. Kasi talagang yun parang ang weird nung nangyari dun. Hindi ko alam kung talagang modus nila yun. Pero parang ganito kasi nangyari. So nangyari kasi noon, di ba nagko-commute ako. Galing ako sa OJT na ito, pauwi na ako. Tapos naalala ko, Thursday to nangyari. Kasi naka-green nga ako. And nung simula nung na-hold up ako, na-hold up tuloy, na-snatchan ako ng time na yun. Never ko na sinuot yung damit na yun. Kasi parang na sa akin yun ewan ko, parang sariling pamahiin pag may nangyari masama sa akin suot yung damit, never ko na sinusuot. Parang ganun yung ko dati, yung paniniwala ko. Hanggang ngayon naman sinusunod ko pa rin. So ganito nga yung nangyari. Di ba pauwi na nga ako ng ng galing OJT. Medyo na to, gabi na to. Parang nakauwi yata ako nito 7 na yata. 7 na ako nakasakay, to be exact. So yun, bakit late na ako hanggang 5 lang naman yung yung OJT ko. Ang nangyari kasi noon, sa kakaabang ko ng jeep ng sasakyan na bus, wala akong masakyan. Tapos ang ginawa ko, since hindi nga ako makasakay ng bus, kumain na lang ako sa Jollibee. Kasi yung pinag-aabangan ko, tapat niya talaga Jollibee. Sa to, nangyari to sa Nia Road, yung sa bandang East Up. So abang naghihintay nga, sabi ko nagutom na ako, makakain nga muna. So kumain ako. So after ko kumain, nagabang ulit ako ng masasakyan. Tapos dito na nangyari yun. Siyempre alas 7 na. Pinilit ko nang sumakay nun sabi ko kahit siksikan na. Pero parang first time nangyari sa akin yun na nakatayo talaga ako sa bus. Kasi madalas talaga nakaupo ako. Pero hindi ko alam ano nangyari dun. At masyado akong nahirapan sumakay nung araw na yun. Traffic talaga. So ayan nga, nung nakasakay ako sa bus, tayuan na noon medyo medyo siksikan, pero hindi katulad nung ngayon na na talikuran na. Yun maluwag-luwag pa naman, nakakasakay pa rin naman kami ng ng hindi kami naiipit. Kaso yun nga lang nakatayo ko almost hanggang kalahati ng biyahe. Pero nakaupo ako nun sa Litex na ba? Oo, tama, Litex na. Ay, grabe. Andito. Usog ang bigat ng motor ko, di lumapiyat di maatras buti nakaramdam yung na yun, yung driver.
lumatras siya kasi hindi talaga ako atras kanina eh. Grabe traffic ngayon, no? Pag nasagi ko, automatic ticket. So yun nga, nung nakasakay na ako, nung bandang Litex na, syempre marami ng gustong bumaba, gustong umuwi, ay bumaba ng bus. So syempre ako, nag-ready na akong pumasok sa loob kasi nung may mga tumayong pasahero, ang dami ng naging bakanteng upuan sa likod. So ako naman, nag-prepare na ako lumapit. Tapos habang palapit ako, may humarang sa akin lalaki. Medyo disente pero alam mo yung yung formang pa rin, pilit pa rin. Kasi nung time na yun talagang mahalata mong yung alam mo yun, yung hindi naman talaga bagay yung forma niya sa kanya, parang alam yung nag-disguise lang, parang ganun yung datingan sa akin nung lalaking yun. Tapos nung papasok na ako, parang humaharang siya. Tapos sabi niya pababa na ako, parang talagang pinipilit niya akong harangin. Naka-headset ako nun. Kaya parang hindi ko siya masyadong maintindihan. Pero ang weird talaga ng way ng pagharang niya, talagang ang luwag naman doon sa niya, sa mga side niya, pero ayaw niya talagang padaanin. Tapos ba? Oras na 10. Tapos nalaman ko kaya pala niya ako hinaharang. Inisnatchan na pala ako nung kasama niya. Bali nung hinaharang niya ako, biglang nawala kasi yung tugtog doon sa cellphone ko. Yung pala, hinatak na yung cellphone ko sa bulsa ko. Tapos after niyang hatakin, siya, tawag dito, after hatakin nung kasama niya, biglang nakadaan na ako. Ako naman, hindi ako makareact nung time na yun kasi sigurado may kasama siya kasi nasa harapan ko siya, tapos yung cellphone ko nasa bulsa ko pero nawala. Yung dalawang kamay niya nakataas, so possible talaga may kasama siya, kaya hindi na ako nakareact. Tapos nung nakapasok ako, naalala ko nung lahat ng dinaanan nila nakatayo, biglang may isa na nagreklamo, sabi, "Oh, yung cellphone ko yan," parang gumanon, parang cellphone ko yan. Tapos merong isa, "Yung wallet ko, kuya," parang gumaganon na. Traffic, grabe. Tapos yun nga, may mga nagrereklamo na. Tapos naalala ko, bumaba sila sa sa Litex nga. After nilang bumaba doon, nagsisigawan na yung mga pasahero. Tapos sabi nung konduktor, nung driver, nung konduktor, sarado mo na yan, baka akyatin tayo, gumanon. Sinabihan niya yung driver na isarado na yung pinto. Tapos ayun nga, sabi ng driver, "Naku, ilan nyo na isnatchan sa inyo?" Parang ganun yung dating nung tanong niya. Tapos yun, parang pagkakalala ko, 5 kaming na-isnatchan, 6. Parang ganun, mabilis lang, parang wala pang 10 seconds. Hanggang, papabalan sila, pero ang dami nang nawala ng cellphone saka wallet. Tapos yung isa nakakawa pa kasi parang taga-probinsya, tapos umuwi lang, yumahi lang para maghanap ng trabaho. Tapos yun, nawalan pa ng wallet. Siyempre yung ginawa na yung pasahero, kasi umiyak na yung
babae, inabutan na lang siya ng ano, ng pera. Kahit yung mga na-snatch siya, nagabot ng pera. Pero ako hindi ako nagabot kasi wala na akong pera nun eh. Talagang yung pera ko nun sakto lang sa estudyante. Saka kumain pa ako nun, kaya talagang naubos pera ko eh. So yun, after nun, pagka uwi ko, sinabi ko agad kila mami na ano nga, na-snatchan niya ako. Tapos hindi na kasi ako talaga ano, hindi naman ako nang hinayang kasi yung cellphone ko nun talagang ano eh, luma na eh. Though ano siya, hindi naman siya bago hindi siya luman-luma. Kasi bago pa lang Android nun eh. Para naalala ko cellphone ko ng Galaxy Y. Yun yung pinakaunang Galaxy phone na nilabas. Tapos yun, nung nawala yun, pinalitan naman ni mami kasi syempre naawa sa akin. Binilihan ako ng O+. Naalala ko O+ yun eh. Kasi nabudol ako ni Janine nun eh. Sabi niya maganda tong O+. Ito na lang bilhin mo. Do maganda naman kasi yun din yung phone niya eh. Nakita ko maganda nga eh. Saka magkano lang O+ dati, parang ano 15k lang nung time na ito. Sa laki na ng screen. Grabe yung laki ng screen nung O+ dati para sa time na yun. Kasi naalala ko kung 5 inch lang yata dati yung mga cellphone, mga 4 nga na 4.99 inch lang. Pero yung O+ yata parang nasa 6 plus. Ganun siya kalaki. Yun. Pagod na rin. After ilang linggo bago ako ma-hold up after ko ma-hold up, ma-snatchan pala, hindi pala ma-hold. After ko ma-snatchan, ano talaga, binilang kagad ako ng cellphone ni mami. Siguro dahil may extra pera pa siya kaya nabibilihan pa niya ako. Pero dati, isipin mo, yung O+ nasa 15 plus na nung time na yun. Dati medyo pricey yung mga smartphone eh. Lalo na nung mga bandang 2010, mga 2011, mga gano'n. Parang sobrang pricey ng smartphone dati. Kahit yung pinaka low specs na medyo okay naman, nasa 15 plus na yung halaga. Ngayon, magkano na lang yung pinaka flagship na phone. Parang hindi naman flagship, yung mga low specs nasa 3K na lang, may mga 2K pa nga ako nakikitang phone eh. So yun, naalala ko lang kasi medyo kahit may pera kami, hindi kami makabili ng smartphone na maganda ng time na yun. Ngayon, kahit yung mga yung mga murang phone, nagaganda na ng specs eh. Yun nga lang, syempre disposable lang talaga kasi ano nga naman na-expect mo sa 2K na phone. Pero itong phone ko ngayon, nasa 8K lang to. Hanggang ngayon naman, masaya pa rin ako sa performance niya. Okay pa rin siya sa akin kahit 2 years na siya. Saka wala akong balak palitan to hanggat hindi talagang totally sirang-sira. So ayun lang guys, yun lang yung kwento ko nung nangyari sa akin nung nagko-commute pa ako. Talagang unexpected yun. Parang first time ko mais na dyan sa bus nun, tapos di ko alam yung magiging reaction. So di ko alam kung magalit ako para malulungkot eh. Pero ayun nga
nangyari na eh. Saka after noon, nung nagkameron ako ng ano, nung nagkameron ako bagong cellphone, hindi na ako hindi ko na nilagay sa bulsa ko. Laging nasa bag na yung cellphone ko nun pag umuwi ako. Talaga never ko na nilagay sa bulsa. Parang nasanay na lang ulit ako maglagay ng cellphone sa bulsa nung nung kailan ba? Neto na lang rin. Kasi pag alam kong nakatayo ko, binabag ko na yung cellphone ko. Tapos yun, after kong bumaba ng sasakyan, doon ko na ulit nilalagay sa bulsa. Pero madalas talaga nilalagay ko sa bag yung cellphone eh. So yun, siguro hanggang dito na lang guys. Medyo napahaba tayo na traffic eh. Taas ng hams. Another hams. Yan. Hanggang dito na lang guys. Babush na talaga.